Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tuturo ko po sa inyo ano ba ang magiging total capacitance ng capacitors na 6 microfarad at saka 4.5 microfarads pag ito ay nakakonekta sa series at saka parallel. Ngayon, sukatin muna natin ang capacitance value ng 6 microfarads gamit ang digital multimeter. Ayan, meron po tayong nasukat na 6.05 microfarads. Ibig sabihin, okay pa yung value ng capacitance na iyan. So, sunod na gagawin natin ay sukatin din natin itong 4.5 microfarads na capacitor. So, ilagay lang natin ang test probes doon sa dalawang terminals ng capacitor. At tingnan natin doon sa digital multimeter. Ayan, meron tayong nasukat na 4.35 microfarads. Ngayon ay pinagdugtong natin ang dalawang capacitors sa series. So, sukatin natin ngayon ang total capacitance ng capacitor na naka-series yung connection. Ayan. Tingnan natin sa digital multimeter. Meron lang tayong nasukat na 2.529 microfarads. So, ibig sabihin, mababa yung capacitance value ng capacitors na dalawa pag ito ay nakakonekta sa series. So, sunod na gawin natin, iparallel natin naman. So, dito, nagkaroon na po tayo ng parallel connections ng dalawang capacitor. Yung 6 microfarad at saka 4.5 microfarads. So, bale, susukatin po natin ngayon ang capacitance value ng capacitors na nakonekta natin sa parallel. Okay? So, ayusin ko lang yung paghawak ng test probe. Yan ang mahirap pag walang nagbibideo. Ayan. So, ilagay lang natin ang test probe doon sa terminals na ating pinagdugtong. Ibig kong sabihin doon sa terminals ng parallel connection ng capacitor. Teka, hindi talaga maayos. Hindi ko mahawakan. Ito. Okay na ito? Sige. So, ayan, nailagay na natin yung test prod doon sa parallel connection ng capacitor. Meron po tayong nasukat na 10.43 microfarads. So, ibig sabihin, pag ang capacitor ay nakaparallel, tumataas yung kanyang capacitance.